Ayan po mga kabida, bumuelta po itong mga vloggers na tinaguriang Duterte vloggers laban po kay Congressman Ace Barbers ng Surigao. Ano po, na kahapon po nagsampa po sila ng patong-patong na kasong cyber libel laban po sa naturang kongresista dahil ho daw doon ho sa kanya hong walang basihang aligasyon. Tinawag hong narco at pogo vloggers ito hong grupo ni Attorney Trixie Cruz Angeles, ano po, na siya hong nagdulot daw ng sleepless nights at fear doon ho sa mga mahal ho nila sa buhay dahil ho sa naturang mga aligasyon, ano. Kasama po ni Attorney Trixie Cruz Angeles sa pagsampa po ng kaso kahapon. Ito pong si Joey Devieb, MJ Kiambao Reyes, Crisette Su, at marami pa pong iba mga kabida, ano po, no? Patong-patong na kasong cyber libel po ito, meaning dami hong counts, ano? Laban po kay Congressman Ace Barbers mga kabida. Kahapon din nagkaroon po ng press conference mga kabida. Ito hong grupo po ni Attorney Trixie Cruz Angeles at pakinggan po natin yung kanila hong mga sinasabi. Dito kami para i-announce yung pag-umpisa ng pagsampa ng mga kaso laban kay Congressman Ace Barbers dahil sa mga sinabi niya tungkol sa amin na nakakapanirang puri. Ito po ay final sa Quezon City kaninang hapon. So, aside, kami po lahat dito ay we feel we have been wronged and we in fact have embodied itong mga nangyari, yung mga sinabi niya, yung paninirang mga sinabi, at yung tuloy-tuloy pa rin na ginagawa nila sa amin, na tuloy-tuloy pa rin ang damage na ginagawa. Hindi lang sa amin, kundi pati sa aming mga kapamilya, pati sa mga kaibigan. Ang peligro na ipinipresenta ng kanyang mga sinabi sa amin, hindi lang sa mga reputasyon namin, pati sa health namin, mga iniisip namin tungkol sa sinabi nila, sa mga potential backlash, sa potential outcomes ng kanyang mga sinasabi, potential matters that can be brought up. Hindi lingid sa aming atensyon o kaalaman na ang topic ng fake news ay tinitake up na pati ng ehekutibo. Hindi lang po ito nasa legislature, kung hindi naririnig na namin from no less than the President, the press secretary, sa press officer, naririnig namin from law enforcement agencies. So yung pag-akusa sa amin ng mga bagay katulad ng narco vlogger, pogo vlogger, fake news, ay umaabot, pro-China vloggers, ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga krimen o depekto na posibleng dumikit sa amin panghabang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalong-lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi, na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dinidemonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito, para mapuno yung mali na ginawa niya at magawan ng resolusyon ito. We are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga saloobin ang aming mga kasama dito. Umpisan namin dito kay Dr. Lorraine Badoy.
Para sa akin naman, ang pinaglalaban ko at ipinaglalaban din naming lahat dito ay yung freedom of expression. No? Hindi pwede tayong manahimik dito kasi nararamdaman na namin na pabigat ng pabigat ang kamay ng gobyerno ngayon. No? Parang pinagbubuhatan na tayo ng kamay. Yung freedom, yung kalayaan para mamahayag ng saloobin at yung aming opinyon ay ngayon ay sinisikil. At yung nakakatakot na nakikita namin dito ay parang paliit na lang ng paliit yung espasyo namin para pwedeng magmamahayag ng malaya. No? So, kailangan namin gawin ito kasi kami mga nanay, no? Kami mga meron kami sarili-sariling mga profesyon. Pero para sa akin, ginagawa ko ito for my children and for future generations of Filipinos. Kahit yung ngayon, napakahalaga na ipaglaban natin ang karapatan natin to free expression. This is the greatest expression. It is a right above all rights and it is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom has been endangered by people who are in power and that they will see that we fought for it. Gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon kasi ang nakikita ko ngayon, yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon. Ito pong aksyon na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan. Ang gagamitin nating reckoning point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may maling ginawa ang mga vlogger ay yung mararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. I'd like to address my fellow Filipinos kasi I just want to clarify na baka akala nyo kami yung tinatakot. Hindi kami yung tinatakot, kayo ang tinatakot. We are just being made examples that if they can do this to us who have a huge following, who have presence in social media, they can do it to you. When they go to June Abines' house at midnight and say that kukunin yung gadgets niya kasi ang kaso niya unlawful utterances, it's a warning to you that if you ever cross the line or if you offend them, they're also going to go after you. Baka you look at us and think, it's okay because they deserve it. We represent kung ano ang kaya nilang gawin sa inyo. Kasi kung kaya nilang gawin sa amin, that we have followers, that she's a lawyer, she's a doctor, alam mo yun, I work in media, people here have actual jobs. And they want us to be made examples. Kasi they want you to fear criticizing them. So, nakikita nyo kami, either you're happy, whether you're happy that we're going through this, or you're sad that we're going through this, just so you know, just so it's clear to everyone, we're just examples of what they're capable of doing when you criticize them. And this is why we are suing Ace Barbers. We are not suing them for us. Ako, personally, I'm suing him for all the Filipinos na siguro takot or hindi alam kung anong gagawin pag sa kanila gawin to.
We just want you to know you have a legal remedy. This is what you do to fake news purveyors. You sue them. You sue them for libel. You sue them for cyber libel. Because Ace Barber seems to think na he needs all these regulations on social media. He doesn't. We have laws. We have ready laws on how to sue people who slander your name, who libel you. This is it. You sue them. You sue them like we do Ace Barbers who, for some reason, handpicked us and said narco vloggers kami. And pogo vloggers kami, and purveyors of fake news kami without a single shred of evidence. This is what you have to remember. Pinatawag kami doon, sinabi niya December 4, December 16, and in all those other TV interviews, radio interviews that he said outside of Congress, so he doesn't have parliamentary immunity. This is the reason we can sue him. Wala siyang parliamentary immunity when he said all those things. And then he called us, and then he sent us our invites on January 28th. He said we were pogo and narco vloggers without any single shred of evidence. Kasi gusto niya. Kasi he has impunity. He feels like he can do it. Kaya niyang sabihin yan about us. Kaya niyang sabihin yan about you. Ayan po. Iko-quote ko lang po itong si Attorney Trixie Cruz Angeles dito sa balita po ng The Philippine Star kung saan po yung kanilang headline po mga kabida. Vloggers file libel case versus barbers. Ito po, ang sabi po ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Okay? One of the complainants said, barbers' accusation have caused them sleepless nights and fear among family members. Some of our social media can be monetized, but there are dangers to be removed because of the allegations of fake news. Ayan. Maliban po doon ho sa binansagan daw sila na mga narco at pogo vloggers, sila daw ay mga fake news peddlers. Na siya pong ikinagalit po nila po mga kabida. Ano po? Dahil ho, dami hong mga naglabas po ng mga balita na mga vloggers din pero align with the administration. Ang sabi nga ni Attorney Angeles, meron nga doon sa mga opisyal po ng gobyerno naglabas po ng mga balita na it turned out to be fake news. Di ba? Bakit sila po daw yung pinagdiskitahan? Dahil ho, sila po ay aligned with the former president, no? Ganun po yung tingin po nila po mga kabida. Kaya yun, nagsampa po sila ng kasong cyber libel kasi wala doong basihan Although, alam natin mga kabida na ito pong si Congressman Barbers po ay meron pong parliamentary immunity. Ano po? Aware po yan yung mga vloggers na yan. Ano? Pero may mga instances daw na hindi covered yung mga pinagsasalita po. No? Pinagsasabi ni Congressman Barbers laban po sa kanila kahit na in a small group ano po no which is hindi naman po covered doon daw sa parliamentary immunity. Doon ho sila tumira ano po mga kabida itong mga vloggers na ito. So yun po yung nangyari. Kung maalala po ninyo nag-ugat po itong bangayan po mga kabida ng mga vloggers at ito pong si Congressman Ace Barbers. Matapos po nag-request po itong si Barbers mga kabida sa National Bureau of Investigation na imbestigahan itong mga pogo at narco vloggers, no? At doon na po nag-umpisa hanggang ipinatawag itong grupo po ni Attorney Angeles, no? Marami po sila umabot po sila ng 37 na inimbitahan po ng TRICOM, ano? Pero hindi ho sila sumipot mga kabida, no? Sa halip po ay nagtungo po sila sa Korte Suprema, nagsampa po sila ng petisyon, okay, laban po sa TRICOM. Kaya ilang beses na po yung hearings po ng TRICOM, pangalawa at pangatlo, no? Pero wala kong ni isa po sa kanilang sumipot, ano? Ang nandun lang, sumipot, yung sinasabi po nilang mga Marcos vloggers, ano? Okay? Pero yung last na hearing po ng TRICOM, pinadalhan po sila ng show cause order, ano? Kung bakit hindi ho sila sumipot doon ho sa mga previous hearings po ng TRICOM.
So, hindi natin alam kung ano po yung magiging resulta po dito sa pangatlong hearing po nila mga kabida ng TRICOM. Pero ito yung pinaka-latest po na balita. Isinampa po nila yung kasong cyber libel po laban po kay Congressman Ace Barbers po mga kabida. Ano po. Wala pa pong tugon, reaction. Ito pong si Congressman Barbers po dito, marami-rami po ito, siguro mga nasa 6 o hanggang 8, na mga vloggers po na nagsampa po ng kasong cyber libel. So, titingnan na lang po natin, aabangan po natin kung hanggang saan po yung kanilang bangayan, sa grupo po ni Attorney Trixie Cruz Angeles at ito pong si Congressman Ace Barbers mga kabida. For your comment and for your reaction, you can comment down. Para po sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po. God bless mga kabida.